Panibagong araw, panibagong ulam na naman. Ano na naman kayang lulutuin natin mga Mima? Sa araw-araw nga, isa yung ulam sa pinakamahirap isipin. Pero tara, samahan niyo ako magluto ng madali at masarap na ulam na siguradong bubusog sa buong pamilya at magpapataob ng kaldero nyo. Kaya kung isa ka rin sa nag-iisip kung anong luto na naman kaya ng ulam ang ihanda mo mamaya, ay ganito na rin ang lutuin mo. Kaya tara, samahan niyo ako magluto ng napakasarap na pork tonkatsu. Welcome pala dito sa munti naming kusina. Binuksan ko na nga yung ilaw at dumiretso na ako sa ref. Kunin na nga natin yung pork chop na lalagay ko sa freezer. At ayan nga, at may camera pala kami sa loob ng ref. Uy, sana all. Kinuha ko na rin ito at naglinis na nga ako ng lababo para makapag-umpisa na tayo. Nahugasan at inihanda ko na rin ang ating pork chop. Una, itinanggal ko lang nga yung mga buto at ito kasing mga nakalipas na araw ay puro manok ang ulam namin. Nakakatakot, baka tubuan na kami ng pakpak. Charing! Ayan, at i-tenderize lang natin ang ating pork chop. Sa pamamagitan nga nito ay mas madaling lalambot ang ating pork chop. Mga Mima, napakamura lang nitong meat tenderizer. Kaya kung gusto nyo rin, ay ilalagay ko lang sa ating comment section ang link. Talaga naman mapapakinabangan natin ito sa ating kusina, mga Mima. Napakadali nga nitong gamitin pang pino ng mga sangkap. O kaya naman sa pasaway mong Charing asawa. lang mga Mima, pero why not? Timplahan natin ito ng paminta at asin. Naglagay rin pala ako ng garlic powder para mas malasa. Gamit ang bagong hugas na kamay. Saka lang natin ito hahaluing mabuti, mga Mima. At kapag ayos na yan, ay maglalagay lang tayo ng isang perasong itlog. I-mix lang natin itong mabuti hanggang sa matunaw na yung itlog. Yun lang ay mga pampalasang gagamitin natin, mga Mima. Maglalagay rin kasi tayo ng breading sa ating coating, kaya tamang-tama na talaga yung lasa Para naman niyan. sa ating coating, ay maglagay lang tayo ng 1 cup ng breadcrumbs, 1/2 cup ng cornstarch, at 1/4 cup ng breading mix. Ihalo-halo, Philippines lang natin ito, mga Mima. Pagkatapos ay pwede na natin i-coating ang ating mga pork chop. I-coat lang natin ito ng mabuti. Habang kino-coat natin ay medyo idiin-diin lang natin ng bahagya para kumapit na mabuti ang ating coating. Sana all kumakapit. Kapag nahilo na nga ang ating mga pork chop, ay pwede na yan. Kung nakaabot ka nga sa parte ng video na to, ay pakicomment mo na rin kung saan kang lugar para ma-shoutout ka namin sa next video. Syempre, pakipindot mo na rin yung follow button para updated ka sa mga easy recipe na kayang-kaya mong gawin. Ayan, at ready to fry na ang ating pork chop. Napainit ko na nga pala ang ating kawali. Ayan, at i-deep fry na natin ang ating pork chop. Gamit ang katamtamang lakas ng apoy, ilutuin lang natin ito ng mga 4 na minuto. Baliktarin lang natin ito at lutuin natin ulit ito ng mga 4 pang minuto. Ganun lang nga ang oras ng pagpiprito para hindi ito maging overcook at tumigas yung laman ng ating pork chop. Kapag golden brown na nga ang kulay, ay ayos na yan. Ihanda naman natin ang ating sauce. Bali, pagsama-samahin lang natin ng oyster sauce, ketchup, at kalahating kutsarang asukal. Imekos-mekos lang natin itong mabuti hanggang sa matunaw na ang asukal. Ganun lang nga kadali at meron na tayong pork tonkatsu. Ayan, at ready to serve na yan. Syempre, naghihintay na yung batang makulit na si Kuya Uno. Tingnan nyo naman yung reaksyon ng mukha niya. O diba, parang kumain na rin tayo sa labas. Kaya subukan nyo na rin, mga Mima. Bukod sa napakasimple lang ng mga sangkap, ay sigurado naman magugustuhan ito ng buong pamilya. Yun lang, at salamat sa panonood. Syempre, i-share mo na yan and pakipindot mo na yung follow button para updated ka sa mga easy recipe na kayang-kaya mong gawin. Follow and share!